So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon, Jinggoy Cutie, dahan-dahan ka na sa pananalita mo at pagdidikdik mo kay General Torre. Kasi baka hindi natin alam, hindi natin mamalayan, si General Torre pala ang huhuli sa'yo. So, ito kasi mga minamahal, yan o, nakikita nyo, Sandigang Bayan Junks. Dismiss plea ni Jinggoy Cutie. So, alam nyo naman yung issue ni Jinggoy Cutie, no? Na patungkol po yan sa graft and corruption. Kasi ang gustong mangyari ni Jinggoy Cutie, mga minamahal, ay madismiss yung kanyang kaso. Kaya nga lang, napagdesisyonan ng Sandigang Bayan, mga minamahal, na ay mahina yung case build-up mo. So, hindi mo maipaliwanag saan mo ba dinala yung pera na ito. So, ngayon, dahil hindi maipaliwanag, ang gusto ni Jinggoy maibasura, kaso mga minamahal, abay nakitaan ng probable cause. So, dinismiss, binasura ang kanyang plea. 'Di ba? Na ibasura yung patungkol nga po sa graft charges sa kanya taong 2014. So, background lang mga minamahal, nung nagkaroon ng hearing sa Foreign Relation kay Senator Amy, itong si Jinggoy papansin, paepal, as in sobra malala mga minamahal. Kasi sabi niya parang naaalala niya daw po yung ginawa sa kanyang ama na basta-basta lamang daw pong hinuli. Jinggoy Cutie, iba naman yung nangyari sa ama mo at iba yung kay former President Duterte. Bakit ka nagagalit kay General Torre? Mga minamahal, paulit-ulit mo sinasabi, yung paghuli ni General Torre kay former President Duterte dahil po yan sa batas. Kagaya ng paghuli niya kay Kibuloy, dahil po yan sa batas. Kagaya ng paghuli niya mga minamahal kay former President Duterte, lahat yan may court order. So hindi pwede na hulihin ni Jinggoy, ni General Torre ang isang tao nang wala pong court order or arrest warrant. Kay Kibuloy, mayroong arrest warrant ng korte. Kay former President Duterte, may arrest warrant ng International Criminal Court. Online nga lang, pero in-implement yon dahil meron nga po tayong relation dito nga po sa Interpol. So, nag-succeed ang paghuli kay former President Duterte because of the Interpol. So, ngayon nga, mga minamahal, nung nagkaroon ng hearing, Foreign Relation, dito nga po kay Senator Amy Marcos, itong si Jinggoy Cutie, umattend. Ang dinidikdik, pinag-iinitan ng ulo niya ay itong si General Torre. Bakit ba? Bakit mo ba? Ano ba? Maka-Duterte ka ba? Ha? Aminin mo na lang. Namamangka ka din ba sa dalawang ilog? 'Di ba? Masyado niyang dinidikdik itong si General Torre na paulit-ulit na sinasabi ni General Torre na in accordance to the law, yung paghuli ko. Ngayon, sabi ko, Jinggoy, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Kasi, baka, ikaw yung hulihin pagdating ng panahon ni General Torre. Lalo pat ito, update yan, mga minamahal. Basahin natin, So, Sandigang Bayan denied Jinggoy Estrada plea to dismiss graft charges against him in 2014 in connection with the Priority Development Assistance Fund or PDAF. So ngayon, tinatanong, saan ba dinala ang pera? Bakit ang hirap mong maipaliwanag, Jinggoy, kung saan napunta yung pera na ipinupukol sa'yo, yung issue mo, 'di ba? Ngayon, sobrang hirap niyang ipaliwanag. Akala ko nga dismiss na to kasi ang tagal na, 2014. Ilang years na, mga minamahal. 'Di ba? Akala ko dismiss na to Yun pala, syempre sabi ko nga sa inyo, mabagal nga talaga yung usad ng sistema ng hustisya ng bansang Pilipinas, kaya hindi talaga pwedeng harapin dito ang kaso ni former President Duterte. Ngayon, ngayon pa lamang umabante yung Sandigang Bayan. Ngayon pa lang gumalaw patungkol sa kaso ni Jinggoy Cutie. So ngayon, pag napatunayan, mga minamahal, na merong kasalanan, itong si Jinggoy Cutie, ay walang ibang mag-implement dyan kundi yung CIDG.
'Diba? So, hindi malabo na sa General Torre din ang huhuli sa'yo. Kaya, dahan-dahan lang, Jinggoy Cutie, sa panghihimok kay General Torre. Baka pag napikon yan sa'yo, tapos may nilabas agad na court order na hulihin ka, hindi mag-atubili, hahanapin ka kaagad. Well, tama lang naman yun, hahanapin ka kaagad. Pero baka malay mo, talagang dahil sa sobrang galit, pagkalabas, hindi pa abutan ng isang araw, minuto pa lang, kikilos agad itong CIDG. Okay, basahin natin ha. In a resolution promulgated on March 26, the Court's Special Fifth Division denied Estrada demurrer to evidence as well as his motion to dismiss, supplement, and to demurrer to evidence. Ang kapal naman ng mukha ni Jinggoy Cutie, no, mga minamahal, para ipa-dismiss yung kanyang kaso na in the first place, hindi mo nga masagot kung saan mo ginamit, saan mo dinala yung pera patungkol nga po doon sa PDAF. So, the court set the initial presentation of evidence on April 22. Demurrer to evidence 6 dismissed a case after the prosecution has finished presenting its witness. The court said Estrada, in his demurrer to evidence, alleged that the prosecution failed to prove beyond reasonable doubt that he violated Section 3 of the Republic Act 3019 or Anti-Graft Corruption Practices Act, or he conspired with the other accused to violate Section 3, since there was no evidence or proof that he committed acts imputed to him in charge sets. Anyway, wag na natin pag-usapan yan. Pero yung punto kasi natin dito, mga minamahal, bakit galit na galit si Jinggoy dito kay General Torre? Anong kinagagalitan mo? Eh, yung ginawa lang naman ni General Torre because of in accordance to the law. Kasi kung wala naman niyang court order, ba't huhulihin niya yan? Alam niya yung masisira yung pangalan niya dyan, huhuli siya na taong wala namang, di ba? Wala namang plea. Wala naman hulihin niya yung taong hindi naman nilalabasan ng warrant of arrest. So, medyo something fishy. Ako something fishy. Dito kay General Torre, ano yung nangyayari kay kay Jinggoy Estrada? Something fishy kay Jinggoy Estrada. I mean, mga minamahal, ano yung nangyayari kay Jinggoy? Bakit parang isa na din siyang najujulul dito kay former President Duterte? Diba? Kung ako lang yung tatanungin, mga minamahal, nabayaran ba kaya to ni Duterte? Tatanong lang po. Ano yung mga hidden na ginawa na hindi natin alam ni Jinggoy Cutie sa mga Duterte? Diba? Kung kaya't galit na galit siya kay General Torre. Pero by the way, mga minamahal, magandang balita na din ito na binasura ng Sandigang Bayan yung kanyang plea. And baka malay natin eventually, nakagano na naman siya. Tingnan natin, tapos ang malala, si General Torre pa, ang huhuli sa kanya. Kasi, diba? Total, dinidikdik niya lang din naman. At saka si CIDG yung mag-implement niyan. Kaya, baka, si General Torre nga. Anyway, mga minamahal, yung kaso ni Jinggoy, tuloy na tuloy. 'Di ba? Sa halip na ibasura, 'di ba, yung petisyon niya, ibinasura nga ng Sandigang Bayan yung kanyang yung kanyang petisyon. Imbis na tanggalin, hindi siya napagbigyan, sa madaling sabi. So tuloy yung kaso, nakakaharapin ni Jinggoy Cutie, and we will see soon kung ano yung magiging resulta, at baka bumalik yung karma mga minamahal, at si General Torre pa mismo ang uhuli sa kanya. 'Di ba? So, nakakatawa mang isipin, pero tingnan lang natin sa darating na mga panahon, sa darating na mga oras. 'Di ba? Kasi baka malay mo, itong taong to, na si General Torre na dinidikdik, iniipit, ginigipit mo, ay siya pang uhuli sa iyo. Alright, mga minamahal. So, yun po. Wala naman akong ibang sasabihin Nagtataka lang ako dito kay Estrada. Ano ba yung meron? Diba? Ano ba yung ipinakain sa'yo ni Digong? So, anyway, pahingi lang po ako, mga minamahal, ng comments ninyo. Yan, comments. Siyempre, don't forget, mga minamahal, to click the subscribe. Yan, mahalaga yung subscribe. And hit po ninyo yung notification bell para siyempre lagi kayo na-update sa mga video na ina-upload natin araw-araw. So, malapit na po tayong mag 300,000 subscriber, mga minamahal. Konting push na lang. I-subscribe nyo ang ating YouTube channel. And soon, baka bukas, 300k na tayo at magsa-celebrate tayo, mga minamahal. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa Mima Alicia
Alicia Comentaries Channel. Mahal na mahal ko kayo, mga kababayan. Yun lamang po. Ingat, mga minamahal.